Casa Silencio, our haven for the elderly and infirm priests of Cubao, a labor of love and dedication designed to provide comfort and care for those who have served us faithfully for years. Despite facing unforeseen challenges, we are delighted to announce that construction has resumed. With a new contractor on board, we are moving forward with renewed hope and reimagining structure. The design of Casa Silencio has been thoughtfully updated, reflecting our commitment to creating a sanctuary that truly honors our beloved shepherds. Our target completion is now set for 2025. And with your continued support, we are confident that this vision will soon become a reality. To all who have contributed to this project thus far, we express our heartfelt gratitude. Your kindness has created a sanctuary where our priests can seek solace and tranquility. But we still need your help to bring this dream to completion. We ask you to open your hearts once again and support the final stages of this important project. Details of how you can contribute will be shared through your local parish. As we move forward, let us not forget the importance of caring for those who have guided us on our spiritual journeys. Together, we can ensure that our shepherds are cared for with the love and respect they truly deserve.
Ito. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Jerome. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Natitipon tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay linggo ng Gaudete. Sa kabila ng mga pasakit, pighati, at pagdarahop, alalahanin nating may Diyos na sumasa atin sa gitna ng ating paghihintay sa paghilom ng ating mundong lugmok, sa lungkot at pagdurusa. Madawa-nawa natin ng lubos ang galak natid ng ating manunubos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay ating aminin na ating makasalanan at pangangailangan sa awa at grasya ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos,
at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon. Ang itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalangitan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag kang manghina ng iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ko at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masaya, papurihan. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Diyos na kapiling ng bayan ay masaya, papurihan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masaya, papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masaya, papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat
ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng karamihay, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy, na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po ay magandang umaga mga kapatid. Welcome po sa ating banal na pagdiriwang. Katulad ng nabanggit ngayon po ay Gaudete Sunday, araw ng kagalakan at pagdiriwang. Kaya't dapat nasisilayan ang galak,
sa ating mga mukha, tayo'y nagdiriwang higit lalo na. Ang kulay rosas, ang kalimbahin na kandila sa korona ng Adbyento ay atin na pong sinindihan. Paalala na habang papalapit na ang kapanganakan ng birthday ng ating Panginoon, dapat din tayo mas lalong nananabik, nagdiriwang. Subalit tayo din po ay inaanyayahan na magmuni-muni, na magnilay tunay patungkol sa tunay na kagalakan. Dapat natin itanong sa ating sarili, ang ating bang kagalakan ay totoo? O nababatay lamang sa panlabas na anyo? Saan po ba nagmumula ang ating kagalakan? Sa loob o sa labas? May nagsabi po, we live in a generation where people honor funerals more than the dead, weddings more than the love, and the physical appearance than the soul. Ang pahayag na po ito ay nag-aanyaya sa atin na tunay nating tingnan ang ating sarili. Tayo ba ay nakatuon lamang sa mga panlabas na kaanyuan o sa mas malalim na pagpapahalaga? Sa Ebanghelyo po, napakinggan natin ang mga pangaral ni Juan Bautista. Inaanyayahan tayo na mamubuhay sa kagalakan sa pamamagitan ng pagiging totoo sa ating buhay pananampalataya. Ang sabi niya, ipinapaalala sa atin na tayo ay mamuhay sa kagalakan na nakaugat sa katotohanan, hindi sa panlabas na anyo. Tinanong ng mga tao si Juan Bautista, ano po ang dapat naming gawin para kami mapuspos ng kagalakan, matuwa? Ang kanyang sagot ay simple lamang, ngunit makabuluhan. Ibahagi ang sobra, mamuhay sa hustisya, maging tapat, mamuhay na may integridad. Marami sa atin ang nakasalalay ang kasiyahan sa panlabas na kaanyuan. Magarbong pagdiriwang, pagpapakita na sa social media ng mga kaganapan, paghahangad ng mga material na bagay. Ngunit ang kagalakan, ang sabi nga sa ikalawang pagbasa, ayon kay San Pablo, sa kanyang sulat para sa mga Filipos, ay nagmumula sa Panginoon. Ito ay kapayapaang hindi kayang unawain, nakaugat sa layunin ng buhay at kaugnayan sa Diyos. Tayo po ba mga kapatid, tayo po ba ay mas nababahala kung papaano tayo titingnan ng ibang tao kaysa sa kung ano ang kalagayan ng ating puso? Mas madali ba tayong magambala, nadadala sa iniisip ng iba kaysa kung ano ang sasabihin at iisipin ng Diyos sa atin? Tayo ba ay tulad ng mga nagbibigay halaga sa libing kaysa sa namatay? Mas madalas ba natin inuuna ang tradisyon, ngunit nalilimutan ang relasyon sa bawat isa at sa pag-ibig? Naalala ko po yung sabi ng isang manunulat, there are two important days in our life. Ang sabi po nila, ang una, yung araw ng ating kapanganakan. At ang pangalawa, ay yung dahilan kung bakit tayo ipinanganak. Bakit tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Kapag nalaman natin iyon, doon magmumula yung ating kasiyahan, yung saysay ng ating buhay. Mga kapatid, ang binyag ni Juan ay binyag ng pagsisisi. Hindi ito tungkol sa pakitang tao lamang, kundi sa radikal na pagbabago ng ating puso. Ang sabi niya, magbunga kayo ng pagsisisi. Ang Adbyento ay panahon ng paghahanda hindi lamang
para sa mga pagdiriwang, hindi lamang sa mga panlabas na kaanyuan, kundi rin sa ating panloob. Madaling malibang sa mga dekorasyon, mamili, mag-shopping, magplano. Ngunit inihahanda ba natin ang ating mga puso para kay Kristo? May puwang pa ba ang Diyos sa ating puso at isipan, o tayo'y abalang-abala na sa ibang bagay? Tulad ni Juan, ang simbahan ay tinatawag tayong magtuon sa pagbabagong loob. Handa ba tayong bitawan ng ating mga maskara at hayaan ng Diyos na baguhin tayo mula sa loob? Mga kapatid, ang mga bilin ni Juan, ibahagi ang iyong balabal, pakiinin ang nagugutom, iwasan ang pandaraya. Ang kagalakan ay matatagpuan sa pagiging mapagbigay. It is better to give than to receive. Mas mapalad ang taong nagbabahagi ng biyaya. Kaya ano po ba yung biyaya ang ibinabahagi din natin sa bawat isa? Ang tunay na kasiyahan ay hindi tungkol sa paglikom ng kayamanan o paghahanap ng papuri, kundi sa pamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Tulad ng sinabi sa unang pagbasa, ang Diyos ay magagalak sa iyo at ikaw ay bibigyan ng bagong pag-asa sa kanyang pag-ibig. Kapag tayo ay namumuhay ng tapat, puno ng pagmamahal at paglilingkod, nagdudulot tayo ng kagalakan sa Diyos at nararanasan ang kanyang kapayapaan. Muli po ay suriin natin ang ating mga prioridad, ang ating sarili. Nakatuon ba tayo sa panlabas na pagpapakita o itinataguyod natin ang ating relasyon, pagpapagaling ng sugat, at pagkalat ng pag-ibig ng Diyos? Siguro po, maganda na ngayong Kapaskuhan, makamusta man lamang natin yung mga kamag-anak, mga kaibigan na natin na nasa malalayong lugar, na hindi na natin nakikita. Mapasyalan natin yung mga kamag-anak nating may sakit. No po, maalala sila sa ating pananalangin. Mas magiging makahulugan, makabuluhan ang ating pagdiriwang sa panganakan ng ating Panginoong Diyos. Ang paghahanda sa pagdating ni Kristo ay ang paghahanda ng ating sarili. Ito'y pagbibigay halaga hindi lamang sa panlabas kundi sa panloob, hindi lamang sa pansamantala kundi sa panghabang buhay. Ang paanyaya ni Juan Bautista sa ating pagbasa ay hanapin ang tunay na kagalakan sa pagbabalik loob sa Diyos at pamumuhay ng may katapatan. At habang papalapit ang Pasko, baguhin natin ang ating pananaw. Sa halip na magtuon tayo sa paghahanda sa ating tahanan, sa ating mga schedule, ihanda din natin ang ating puso. Ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa tingin ng iba, kundi sa pamumuhay bilang minamahal na anak ng Diyos na may integridad. Ito po ang nilalaman ng ating mga pagbasa. Ito rin sana ang ating patuloy na isabuhay upang tunay na maipanganak sa ating buhay, sa ating puso, ang ating Panginoon at maramdaman natin ang saysay at kahulugan ng Adbyento at ng Kapaskuhan. Amen. Magalak tayo sa Panginoon. Ito ang ating panalangin. Amen. Tayo po'y tumayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas na pag-ibig at kagalakang sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Naway isantabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na panalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin mo nawa sa kagalakan ang aming mga kapatid na yumao at hiatid sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa katahimikan ng ating mga puso, ialay natin sa ating Panginoon na pangangailangan nating komunidad at ang ating mga personal na intensyon at panalangin. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso, dinggin mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Jesucristo, sapagkat sa piling niya magiging ganap ang kagalakan ng aming puso, siyang nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkat inibig mo ngayon.
sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Muli natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihahain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Francisco, na aming Papa, ni Elias, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak namin Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapatat sa iyong kaharian,
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Panginoon, halina't dinggin mong panalangin. Binhi iyong tubig at lupa ay pagyamanin, pasaganahin ang tanim at ang buhay ay busugin. Halina, Halina, Panginoon. Halina't dinggin mong panalangin. Tahanay itong magmaganap kay butluin. Kapayapaan nawa ang maghari sa amin. Halina, O Emmanuel, sa aming buhay. Kami puspusin mo na pag-ibig. Kami turuan mo magmahal sa hirap. Gawing tunay na ilaw na
Digin mo panalangin. Mundo'y ilawan mo, buhay namin ay baguhin. At nawa ang nais mo ang siyang sundin. Halina, O Emmanuel, sa aming buhay. Kami puspusin mo ng pag-ibig. Kami turuan mo magmahal sa iba. Gawing tunay na ilaw ng daigdig. Halina, O Emmanuel, sa aming buhay. Kami puspusin mo ng pag-ibig. Kami turuan mo magmahal sa iba. Gawing tunay na ilaw ng daigdig. Gawing tunay na ilaw ng daigdig. O Emmanuel, sa aming buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for some announcements. Please be informed of our Mass schedule during this Christmas season. Simbang Gabi will be held at 7:30 p.m. from December 15 to 23. Misa de Gallo will be held at 4:30 a.m. from December 16 to 24. Please note, the 6 a.m. and 6 p.m. daily Masses will be cancelled during this period. The 6:45 a.m. and 7:30 a.m. daily Masses will continue as usual. On December 24, Christmas Eve, the schedule of Masses will be at 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m., while on December 31, New Year's Eve, Masses will be at 7 p.m. and 9 p.m. Lastly, on December 25, Christmas Day, and January 1, New Year's Day, we will follow the Sunday schedule, but no 6 a.m. Mass. Thank you. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo samantalang ginagawad ang pagpapala. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito, na noon na tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang mapabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin namang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mawaing Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay atin ang naialay, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang araw ang liwanag, matatanaw na mula ang kagandahan ng umaga, pagmamahal
masdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah. Darating na manunubos, luwalhati ng Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Darating na ang manunubos, luwalhati, luwalhati, luwalhati ng Diyos. Lubos kang kinalulugtan, paglilihis sa'yo ay banal, sadyang kalinis-linisan. O Maria, naming mahal, sa sala'y di masampo, kabanalan mo'y tunay, sa masama'y di nalubog. O Maria, naming mahal, ika'y birhen iwan ng Diyos. Ika'y larawan ng katapatan, naging mababa